of ours is afraid that if the two does not reconcile, it will create a political upheaval. And I said, you start doing that, and I don't think the Dutertes would not welcome that. Ang dami. Dami niyan, mga kasama. Ayan, ginigipit tayo ng COMELEC. Kumbaga, ang kaya na nga lang natin sinasabing may demokrasya dito sa bansang ito kasi every 3 years nag-eleksyon, di ba? Kita nyo naman ang panggigipit sa iba't ibang mga tao dito sa bansang ito, kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron? Pero bago natin simulan, like muna yung video natin at share. Diba? Mas maganda, naka-like kayo agad. At naku, nakatanggap pa kayo ng notification? Parang wala ang gawin nyo, pag hindi kayo nakakatanggap ng notification, kalkalin nyo si YouTube. Meron po tayong upload everyday, kaya huwag kayong magpapahuli. Andito lagi si Kuya Goods, nagbibigay ng magandang upload, reaction video. At siyempre, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, sa likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo. Eto, ano meron? Sumagot na ho si Bibi Sara. 5 kondisyones, kung kaya niya. Eto ang balita dito. Bibi Sara makipag-ayos sa 5 kondisyon. Ano-ano yung mga ito? At meron dito talagang nilaglag na ho. Ng kasamahan. Kasi merong pahayag dito, talagang kung iintindihin nyo mabuti kung ano yung sinasabi, talagang wala na. Kaya siguro, natatakot na itong si Bunget-nget, wala na talagang kakampi. Ang hirap mga kasama, parang ginamit ka lang. Nagpauto ka, sa iyong alkansya, tapos iiwanan ka sa ere. Ang mahirap pa doon, mga kasama, ang pinakamatindi doon, halos wala na. Isa na lang ang kakampi niya. Ano nangyari? At simulan natin, pasok. Natauhan ba sa kanyang pagkakamaling nagawa sa mga Duterte? O isa na namang patibong at pambubudol ang ginawa ni BBM sa Ayun ang mahirap, mga kasama. Baka mamaya, isa nga itong, isang pasakali, ika nga . Ano sa palagay nyo, mga kasama? Isa na naman ba itong pambubudol o isa na naman talagang bagong pelikula? Kung susubaybayan natin yung dating script at yung palabas nila, ibang klase rin talaga, tuloy. Interview ni Katunying na tila gusto niyang makipagbati o makipag-ayos sa mga Duterte. Pero no way. Parating na ang bloodbath. Tila ubusan ng lahi ang gusto ni Vice President Sara. Sinimulan mo ito Pero mga certified DDS, suportado si Vice President Sara. Pero sila ay nagbigay ng 5 kondisyon upang makipagbati at makipag-ayos si BBM kay Vice President Sara. Ano ba ito? Supporter pala ang magbibigay ng 5 kondisyones. Ano yung mga kondisyones nyo? Sige nga, patuloy natin dito. Ano kaya para malaman ng ating kababayan kung ano yung gusto para tuluyong makipagbati itong si Bibi Sara dito kay Bunget-nget. Sige, tuloy. At tanggapin niya ito. I'm one of the very, very few Duterte supporters very willing to reconcile with BBM. I know, I'm in the minority. Baka kasi desperate ako. Wala naman akong karapatan kasi di naman ako Duterte to decide if they're willing to reconcile with him. I just worry about PRRD a lot. But kunyari lang, may power ako to reconcile with him. I'll ask, 1. Bring home PRRD ASAP within the next week. PRRD is isolated and languishing in jail. Bring him home. Yan. Number 2. Trash impeachment complaint against Sara. Basura 3. daw. Assist in filing a case against Martin Romualdez. Zaldi
Ayan na. Okay, pagbigyan mo na. Yung number 3 maganda nun kung kakayanin. Kung kakayanin ng ni Bungit-ngit yung kondisyones na ito. Assist in filing a case again Tambalutlot at Co. And those who butcher daga a budget in the PhilHealth budget remove. Nako, yan na. Yung sa pangatlong kondisyones, mabigat yan. Si Sanpit. Ito pa, number 4. And those who butchered the GAA budget and the PhilHealth budget, remove Martin as of now. Number 4. Assist ordinary Filipinos in filing complaints against congressmen who abuse their power, legislative overreach. Yon. Kaya? Sa palagay nyo, kaya nito ni Bungit-ngit na talagang mag-file ng case against doon sa dalawa, pero kulang Kulang pa. Oo. Sa bagay, yung mga congressmen at congresswomen na dumorobo sa kaban ng bayan at inabuso ang kapangyarihan, sa number 4, pumapasok. Kaya. Yung number 5. Number 5. Ipakulong si Torre and the others involved in PRRD's and release. Woo! Hindi lang naman si Hayer. 5 sila dyan Diba? Sa tansya nyo, mga kasama. Ano ang nararapat dito sa 5? Kasi dito nakalagay lang si Hayer lang at saka meron pala involved. Kaya. Doon papasok ang reconciliation pag nagawa mo ito. Yan ang sabi sa kondisyones. I-type nyo sa comment section, mga kasama, para nakasunod kayo sa video natin. Ano sa palagay nyo? ASAP, si Grijaldo. BBM saying he wants to reconcile with the Dutertes is going to help Sara in her impeachment case big time. With BBM chastened, which senatorial candidate will risk their own necks impeaching her come July? Tanga ba sila that they will impeach her, considering BBM himself is gingerly extending the olive branch? Mukhang very possible that the move will be to junk the impeachment as soon as Senate receives it. Ayaw na daw ni BBM ng gulo. Yan kasi, sinimulan nyo, di tatapusin ni BP Sara. Ganun lang naman yun. Kasimple. Kung hindi nyo tinumbok, wala nang problema. Ang hirap kasi tumbok kayo ng tumbok. Duterte dito, Duterte doon, tira dito, tira doon, batikos dito, batikos doon. Impeachment case. Hindi mo pinigilan. Ang sabi mo pa noon, hindi ka makikialam. Ngayon ito, parang nagbabago ang tono. May bagong kanta na ba? May bago na naman ba? Ano sa tingin niyo, mga kasama? Mukhang humihina na ata si Bungit-ngit. Parang ayoko ng gulo, marami na akong kaaway. Gusto ko naman maayos. Yun, dapat dati mo pa ginawa yun. Dati pa. Hindi mo na pinaabot sa ganito. Kung ikaw, eto lang kung ikaw ay magsasalita at bibirahin mo yung si Sanpit at yung mga durobong kasama dyan, na umubos ng kaban dyan sa Bicol, naku, flood control project, at kung ano-ano pa, kung ikaw ay magsasalita laban sa kanila, maaari pa maniwala sa yung tao. Pero dito, kilala ang kulay. Natin mo si Ate Amy, di ba? Nagpakatotoo. Gusto niya ng maayos, gusto niya ng boto, gusto niya ng magsilbi ng maayos sa bayan, ayaw niya ng mga durobo. Sinabi niya lahat. Ngayon. Anong gagawin natin dyan? Bati-bati, ganun-ganun lang yon. Hindi pwede yun, boss, amo manager. Hindi pwede yung ganun-ganun lang. Eto mga kasama. Sa mapapakinggan nyo rito ngayon, eto yung paliwanag Yung paliwanag na ito, kayo bahalang humusga. Kung pakiwari nyo na talagang iniiwanan niya sa ere, si Bungit-ngit ng kanyang kasama, talagang hindi natin may mapagkakaila. Dahil maririnig natin sa video
Okay, pasok natin to. Pagkakataong ito ay excited ako makausap ito. At syempre, matagal-tagal ko na rin hindi nakakausap ang nagbabalik at kapuproklama pa lang, di ba? Nung last Saturday. At salamat to sa pagpapaunlak, Senator Ping Lacson. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning, Danny, Robert. Yeah. Magandang umaga. Congratulations. At finally, you're back in the Senate. At syempre, ito, marami kasi kaming itatanong sa'yo. Kaya talagang at least you try to make time with us, bear with us for a while, di ba? Okay lang. Nagbibiyahe lang ako papunta sa appointment. Kaya okay lang ako. Okay. So anyway, una-una, yung kung ano yung pinaka-fresh na story that came out, una-una kasi alam ko, ikaw isa sa mga strong voice ng alyansa ngayon, being experienced na legislator. Di ba may sinabi sa podcast si Pangulong Marcos na ayaw na niya ng gulo, di ba? At gusto niya na tapos na ang politika, somehow is willing, open for any reconciliation even with the Duterte family. For as a legislator like you, how do you view that development? Very typical of PBBM, Ganyan talaga siya, yung kanyang kindness at saka yung goodness of his heart. Then na-interpret ng both yung allies niya, pati yung kanyang mga adversaries na parang weakness ng kanyang leadership. So, solicited advice coming from, mas mahaba siguro experience ko kaysa kay President Bongbong. I think dahil mahirap palitan yung kanyang traits, yung kanyang quality, being a really good person, talagang ganyan siya, hindi siya confrontational, hindi siya adversarial. Hindi combative, tama. Hindi pwede yun, boss. Amo managing. Pag ikaw yung leader, kailangan nasa iyo ang command. Ikaw nga yung di ba, chief? Di ba? Ikaw, Kumarin Chief, ikaw naasayo. Hindi pwede yung ganyan, napakabait. Paano yun? Kung halimbawa ikaw nakaupo, iba yung magmamando, okay lang sa'yo? Ikaw ang masisira, okay lang ba yun? Hindi pwede. Kailangan meron. Mas maganda pa yung palamura Di ba? Mas okay pa yung palamura para sa akin. Kasi kung ganito ng ganito, hindi ko alam kung meron pagtatakipan dito. Kung ganito ng ganito, mabait siya. Kung mabait pala siya, bakit pinadala si Tatay Digong sa dahig? Di sana, hindi niya na pinayagan. Kung mabait ako, halimbawa ako lang kung mabait ako, hindi ko papayagan. Hindi ko papayagan. Mabait ako O ngayon, eto. Meron ng ganong issue. Ayaw na ng kaaway. Sige, mag-isip nga kayo mga kasama. Mabait, pero napayagan si Tatay Digong andun sa dahig. Kung mabait ka, eto, isa pa, hindi mo papayagang mag-file na impeachment case, nabubulol na ako, impeachment case kay Bibi Sara. Hindi mo papayagan. Naaalala mo, kay Ate Lenny, panahon ni Tatay Digong. Naaalala niyo yun. Hindi pinayagan ni Tatay Digong. Bakit? Niluklok ng taong bayan yan. Patapusin nyo ng termino. Ganon si Tatay Digong. Palamura yun, Eto mabait naman pala. Ang problema, sa sobrang kabaitan, yan na. Pinabayaan si Tatay Digong doon. Isama. Walang aksyon. Bagkus nagsalita pa. Wala tayong magagawa. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin tumulong sa Interpol. Dahil, pag tayo naman ang humingi ng tulong, baka naman hindi tayo tulungan. Mabait to Hindi to nagmumura. Kindness. Yan ang sabi sa video. So, ako, if I may suggest, unsolicited as it is, para matulungan yung, hindi lamang siya, kundi yung kanyang governance for the remaining 3 years. Go ahead. I would like to think na siguro kailangan niya ng isang strong pero well-intentioned na bastonero sa kanyang cabinet. Okay. Tapos saan, who is capable of making government officials. Sama na natin Kongreso. Go the line towards good governance. Okay. Yung 3 taon, I think it's still a long, good enough time para kung ano man yung adjustments na pwede niyang gawin, magawa niya. Kasi hindi talaga po pwede yung puro goodness, puro kindness. Kasi iba-iba ugali rin ng mga makakasama mo Merong isipin, hindi, kayang-kaya natin kasi masyado mabait. So yun ang narinig nyo. Hindi pwede yung goodness lang. Magpalamura ka na lang. Para magawa mo, magampanan mo kung ano yung trabaho mo. Ang bait mo, ubusan ka ba ng bayan? Ang bait mo nga, Pondo ng Bayan. Ang bait mo nga, reserve gold, wala na. Ang bait mo, yung confidential, yung mahalikapan, wala na. Sobrang bait mo.
Yung PhilHealth Fund. Doon na lang ako sa Palamura. Mas maganda pa. May maraming big ticket, maraming takot, ha? Bihira ang dorobo. Doon na lang ako. Eto, ano meron dito? Marcos motive behind reconciliation after ito. Marami kasi, di ba? Maraming mga paliwanag, iba't ibang mga stream media. Ano ang mga dapat, sa inyo, sa palagay nyo, ano ang dapat? Maging mabait o maging kamay na bakal? Okay, type nyo sa comment section. Kasi, para sa akin, mas maganda na yung ginawa ni Tatay Digong kaysa sa ganito. Tsaka, hindi naman na importante yung mabait ka eh. Ang importante, hindi man dodorobo sa kaban. Ganun lang kasimple yun. Kasi pag dorobo ka talaga, kahit mabait ka, dorobo ka pa rin. Oo, ganun lang yun. Sayang. Sayang ang 3 taon, wala nangyari. Mabait eh. Sabi, mabait. Tuloy. Kalinong joining us on Zoom. Good morning, Professor. Thank you for joining me. Solo flight ako ngayon. Rica Lazo with you. Yes, thank you so much, Rica. Good morning po. Good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you for having me again, Rica. My pleasure as always. Maganda nga po kung nandito ka rin sa studio para tayong dalawa na talaga magkasama on the program. Professor, eto na nga po, no, si Pangulong Marcos ay nagsalita kamakailan lamang at sinabi nga niya na handa naman siyang makipag-usap ng maayos at bukas sa pakikipag-ayos sa mga Duterte. Na alam naman po natin yung nangyayaring tension between them. Parang hindi na nga siya tension eh. Super tensionado na siya, di ba? To bursting levels na. The olive branch that the president is extending, sa tingin po ninyo, sa init ng nararamdaman ng kabilang kampo, will this be, mapapansin ba ito? Papansinin ba ito ng pamilyang Duterte? Well, sa tingin ko, no, at this point in time, hindi. No? Because, Rica, so many hurtful words have been said and so many actions have already been done in the past. You know? And for him to actually say these things right now, though it's a good gesture, and I think we welcome the idea, no, that he's offering a reconciliatory hand. Pero titingnan natin dito, unang-una, yung motivations behind and the timing as well. No? So I think if this is really sincere and genuine, then I think it could have been done, you know, several months ago or even years ago, no, na hindi pa ganito kalala yung kanilang rift, no, yung yung sinasabi natin eh. Noong panahon, di sana hindi nyo inumpisahan. Ngayon, sobrang lala. Diba? Sobrang lala naman talaga eh. Lahat, binato nyo ko kay BP Sara, Tatay Digong, inipit nyo ng husto, kahit matanda na, hindi nyo ginawa ng mabuti, tinulungan na kayo ng tao, ganyan pa rin ang binalik nyo, tapos makikipag-reconcile ka. Ano ba yun? Parang inagawa mo ng candy, tapos babalik mo, bati na tayo. Hindi ganun kabilis yun. Kaya kayo, ngayon, hintayin nyo na lang si BP Sara. Hintayin nyo na lang. Kasi, ibang klase. Eto, nagipit pa ngayon si Duterte Youth Party List. Si Congressman Cardema, nagipit pa. Isipin nyo, hindi na proklama. Bakit? Yung Comelec, ewan ko ba dyan? Ano bang gusto niyan? Kung kayo, at yan, niluklok ng taong bayan, oo, paanuhin nyo, papwestuhin nyo, pagserbisyuhin nyo. Sino gusto nyo ipalit? Mamimili kayo ng 3 ulit? Kasi 3 ho ang seat ng Cardema Party List eh. 3 ang representative. So, sayang nga naman. Baka gustong durobohin. Di ba? Ganun lang kasimple. At yung BH Party List, isang seat, wala rin, hindi rin nakaupo. Hindi rin maproklama. Kaya abangan natin na baka sa mga susunod na araw, maproklama. Sana naman ha, huwag nyo nang kontrolin, milik-milik. Dito, maganda to. Si Atty. Salpanielo ang magpapaliwanag dito sa mga bagay-bagay na ito. Talaga naman kasi bigla na lang eh. Hindi natin alam kung bagong video, bagong pelikula, kung bagong teleserye ba yung sinabi at binanggit doon sa podcast, ibang klase ho yun. Hindi naman laro yun eh. Mabigat yung mga pinagagawa sa Duterte. Hindi biro. Tapos sasabihin nyo, ganun lang. Nakakatawa. Nakakatawa. Ay, nako, ibang klase talaga. Pag tumirada sila, tirang pasok, pero hindi naman shoot. Diba? Ano ito? Atty. Sal, pwede bang bigyan mo kami ng konting feedback mula sa'yo?
Kasi alam namin, ikaw ang nakakaalam ng mga bagay-bagay na yan. Diba? Open to reconcile ba ang Duterte family o hindi? Ano ang pananaw mo dito, Atty. Salpanielo? Marcos Jr. willing to reconcile with his political enemies, the Duterte family in particular. What do you make of that move? Well, as far as 2 or 3 months ago, a mutual friend of ours made a move asking me if it is possible to reconcile the two. That's very possible, because this particular mutual friend of ours is afraid that if the two does not reconcile, it will create a political upheaval. And I said, you start doing that, and I don't think the Dutertes would not welcome that, because they've been saying that all they want is peace in this country. Now, I told him also that all you have to do is to tell the president, Marcos Jr., to stick with his position of no jurisdiction. If he brings back the former president in the Philippines, then there will be reconciliation. And it's not very hard to do that, Stanley. All he has to do is to ask ICC to bring back the former president here, because his position at the very inception was there is no jurisdiction. And all he has to do is to tell the ICC that his people made a mistake in arresting, detaining, and sending to the jail the former president. And he is correcting it by asking them to bring him back. And I think that will be a very important reconciliation gesture. And in the absence of that, actually asking the ICC to bring back the former president, do you find some sincerity in what he's doing now? That he wants to reconcile? Yeah, just reconcile. Yeah, you must remember that the concluded national elections is a total repudiation of the Marcos administration. And he has 3 years to do something about it. Otherwise, as I said, the clock is ticking and the days of these administrations are numbered. So he has to do something about it. And that, to my mind, is a welcome sign. I think he's sincere. He wants to reconcile. And he also mentioned himself that, the people are fed up of the political feud, and they want something that is more tangible, solutions from the government on the very little problems, the very basic and common problems hounding a lot of Filipinos. But is there time still, Attorney Panelo, in the next 3 years? Do you think that is achievable? Yan ang alamin natin sa susunod na mga 3 taon pa. Pero ang alam natin, nakakasigurado tayo, kahit ano man mangyari, lumusot impeachment na yan. Pero sabi nga ni Senador Marcoleta, parang talagang wag na natin pausarin yan. Alam niya kasi nangyari. Kaya ipagtatanggol niya yan si BP Sara. Alam niyo ba ang kaganapan sa Dahig? Ito yung mga dapat yung malaman. Meron na mga marcha. At sa May 31, tsaka May 27, magkakaroon po ng marcha rin, no? Rally. Sa Dahig. May nag-comment nga sa akin, pupunta ka? Nako po. Wala tayong visa. Pero subukan natin Baka mamaya mag-magic Kaso hindi naman ganun kabilis sa magka-approve ng visa. Pero let's see kung ano yung magiging resulta. Subukan lang natin, no? Tsaka marami naman magpapakain sa atin doon sa Duterte Park, di ba? Duterte Park, maraming mga kababayan, no? Kung halimbawa lang naman, di ba? Bakit hindi? At may mag-comment dyan. Sige, pumunta ka, Kuya Goods. Lakarin mo yung visa mo. Kaming bahala sa'yo. Wow, bakit hindi? Gusto ko yan. Gusto ko talaga yan. Bukas na bukas, magpapile ako ng hindi joke lang. Pero, bakit hindi, di ba? Gusto ko kasi talaga makapunta dyan. At siyempre, sa suporta natin kay Tatay Digong, makarating tayo dyan. Gusto niyo makita yung marcha? Ito ipasok natin to para mas maliwanag sa maliwanag Pero maliit lang yung screen mga kasama Yan Ang dami. Dami niyan mga kasama.
Duterte lang daw. Focus ako. Duterte! Bring him home! Duterte! 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 Di ba? Sabi ko sa inyo mga kasama eh. Marami na ho. Ayan ho, ang dami ho. Kulang pa yan mga kasama. Sa May 31 talagang bubuhos yan. Bakit? Halos lahat na ho magpupuntahan. Ano ba petsa sa May 31? Tignan natin ha. Baka Saturday, Sunday ito eh. So Saturday, tama-tama yan doon sa mga kababayan natin. At ito, ano yung usapin patungkol dito sa party list na Duterte Youth? Bakit bigla-bigla na lang meron silang mga nilabas na hindi mapoproklama? Sasagutin sa atin ni si Representative Cardema yan. Hindi ka abogado, kahit nakikinig ka lang masang Pilipino, alam mong hausaw yung kaso. Ngayon, anong nangyari? Bigla na lang binanggit kanina ng COMELEC na dahil daw doon sa serious allegations na yun noong 2019, hindi daw kami muna makakaupo. Kung pending na pala yan noong 2019. Tagal na yun eh. Ano ba naman? Ka-Georgie, matagal ng issue yan. 2019, 2025 na po ngayon. Yun lang ang issue nyo? Ibang klase naman kayo, bumirada. Kahit lumang eksena, ginagawa nyong brand new. Ano ba yan? Personalan? O utos ng nakakataas? Dahil merong ihahaing impeachment case. Kasi pag ito, naghain na impeachment case, labang kay Bungit-ngit, dire-diretso na mga kasama. Dire-diretso na. Pa. Bakit noong 2022? Pending rin naman yan. Nakaupo naman kami, di ba? At pangalawa, hindi namin kasalanan na natapos na yung hearing ng 2019, hindi nyo pa dinismiss noong 2019. Bakit kami yung nagsasuffer sa tagal ng pag-resolve nyo doon sa mga house show na kaso na yon? Tama. Kaya kami, bukas, pupunta kami sa Supreme Court. Sasabihin namin sa Supreme Court, merong grave abuse of discretion ang COMELEC dahil pinigilan nila maproklama ang isang duly elected party list organization na may 3 kongresista. So sasabihin namin doon, bakit grave abuse of discretion? Discretion na lang nila kung kailan sila magpo-proclaim eh. Nakalagay naman sa Constitution at sa batas kung kailan magpo-proclaim after election. Kasabay nitong mga kanina, kasabay namin. Bakit nagde-decide ang COMELEC kung kailan na lang sila magpo-proclaim? Diba? So grave abuse of discretion yan at i-raise po namin sa Supreme Court. Kumusta? Ano po yung update po ngayon sa sa inyong party list po kasi alam natin na talagang highlights po yung party list po ninyo ngayon, sir. Ayan, ginigipit tayo ng COMELEC. Kumbaga, ang kaya na nga lang natin sinasabing may demokrasya dito sa bansang ito kasi every 3 years nag-eleksyon, di ba? Kita nyo naman ang panggigipit sa iba't ibang mga tao dito sa bansang ito, kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte at sa ibang mga tao dito. Napabayaan na maraming kriminal sa lansangan, ang gulo-gulo ng bansa. Tapos ito na nga lang, ang simbolo ng demokrasya, nag-election tuwing 3 years, ito pa nangyari. Ang Duterte Youth Party List ay binoto ng milyong-milyong Pilipino para maging kinatawan nila sa Kongreso, magsalita para sa kanila sa Kongreso. Duly elected naman, dapat kanina yung proclamation, sinabihan lang kami a few hours bago yung proclamation na hindi mapoproclaim kanina. Kasi daw merong serious allegations noong 2019 pa. Yung Kabataan Party List laban sa... Tagal ng issue. Dapat dinismiss nyo na yan. At saka, kung gusto nyo, elected ho yan. Haasahan niya ng taong bayan. Milyon-milyon ang bumoto. Sipin nyo, milyon ang naghihintay dyan. Ikaw lang ang ayaw. Melek-melek chair. Ikaw lang ang hindi gusto. Pero itong Duterte Youth Party List, binoto yan ng milyon-milyon Pilipino para lang manalo. Pumangalawa pa nga eh. Ilang milyon? Sige nga. Tapos ikaw lang, pipigilan mo. Wow! Nakakaloko ka. Grabe, ano? Sa amin. Yung mga serious allegation na yon, hindi naman talaga ganun ka-serious yon. Una, sinasabi nila hindi daw kami rehistrado sa COMELEC. Paano nangyari yon? Kaaway ko nga yung COMELEC commissioner dati, senior commissioner dati ng 2 taon eh. Kung hindi kami rehistrado sa COMELEC, di tinanggal na kami. Tatlong eleksyon na kami sinasama sa balota eh. Pangalawa, pinasuhan kami dati ng Kabataan Party List na vote buying. Kasi daw, sabi ko daw sa isang speech, kapag kami nanalo, lahat ng pondo namin ibibigay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun na yung vote buying na kaso sa amin. Sa dami-dami ng kilala kong kongresista, mayor, gobernador,
na talaga naman bumibili ng boto, ang kinasuhan pa talaga ng vote buying, kami na kahit piso hindi kami nabili ng boto. Saka yung panghuling kaso sa amin, sinabi ko daw na dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ako mahilig ako makipagdebate kahit kanino. Ibig ko sabihin, parang yung kay Kaloy Zarate, dinebate ko ng dinebate hanggang nakita ng taong bayan na makakaliwa sila, natalo na sila. Yun. Ang kaso sa akin ng Kabataan Party List, yung dulo, yung sinabi ko daw na hanggang maubos kayo, promoting mass murder daw ang Duterte Youth Party List. Sabi ko, kami nga yung anti-NPA, kayo nga yung related sa terroristang NPA, kami pa yung violente. Yan yung mga kinaso sa amin noong 2019. Na kaya, kahit hindi ka abogado, kahit nakikita... Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya magaling ito itong si Congressman Cardema. Kaya pag ito talagang pumasok, tasta sila. Bakit? Lahat ng mga dorobo kakalabanin ito. Kaya ayaw siguro paupuin. Pero hindi pwede. Ang nakararami, yung bumoto sa inyo. Pilipino. Bumoto ako rito Hindi pwede yun. Kaya ikaw, Chairman Melek, tigilan mo na yung panggigipit. Tigilan mo na yan. O kung umabot ka sa video na ito, sabihin mo kung saan location ka. At siyempre, shoutout sa'yo. At siyempre, abangan nyo yung mga upload natin everyday. Meron po tayo araw-araw Baka nakakalimut kayo. Pag hindi nag-notify sa inyo, kalkalin nyo po si YouTube. Meron po tayo araw-araw. Umaga at saka gabi. Hanggang sa muli. Bye-bye!